Sino ka nga ba before ka maging CEO ng ADN? I was an architect in Dubai. Ka ba natakot or nagduda? Pwede pa akong bumalik. Oo. Pero kung hindi, at least I tried. Yes, oo. Kung gusto mo talaga siya, makukuha mo siya. Malaking tulong ba na nag-join force kayo compare dun sa solo ka lang? I think malaking tulong kasi parang yung two brains na gumagalaw, may kayakap ka. Meron bang malaking potential dito sa industry nyo? I believe talaga na mas lalaki pa to. Pag marami ang architects, ibig sabihin mas maraming gaganda na cities. Ano yung pinaka-matinding challenge ninyo na pinagdaanan sa business niyo? Sino kayo magtuturo sa akin nito? Wala naman. So that's why, ginagalingan ko na lang talaga. So as long as you collaborate, there's no scarcity. Lagi kayong aakit pataas. Ang naririnig ko dito sa Pilipinas, different from Dubai. Laging kapag nag-business, laging scam. Bakit naging scam kung nagtitake ka lang ng risk? Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-EVI viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He is the handsome CEO of AD&D Architects and Interiors. Let us all welcome Mr. Danny Florendo. Batiin mo naman, Mr. Danny, ang ating mga ka-EVI viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Hello mga EVI viewers, and hopefully may ma-inspire ako or meron din mag-aspire na maging katulad ko as an architect. Yes. Thank you so much, Sir Danny, kasi alam kong sobrang busy ka at muntik nang hindi matuloy ang ating podcast for today. Pero I'm so grateful right now kasi andito ka to share your inspiring story. And yun, nakakatuwa na andun yung goal mo na maraming maging architects. No? Yes. Sana nun pa kita nakilala. Kasi gusto ko maging architect. Pero yun, excited na yung ating mga viewers na makilala ka. Kung sino ka nga ba before ka maging CEO ng AD&D? Before, actually, I was an architect in Dubai. So, I was an OFW also. Nagtrabaho ako doon for 2.5 years because actually lumaki kasi ako sa Middle East din. Even if I was an OFW, sabi ko sa sarili ko, try ko rin kaya mag-business dito, even as an architect or small-time na business owner. Yun. Ano yung mga ginawa mo doon sa Dubai? Actually, kasi from 9 to 5 yung pasok. So parang ang ginagawa ko, ginagalingan ko na lang talaga. Sa Dubai kasi very strict rin sila. Bawal talaga yung freelancers. Meron kasing visa yung mga yan. I knock on different consultancies. Nag-offer ako ng media, nag-offer ako ng design services or video editing services. Yun muna yung pinaka-first ko kasi sa bahay namin doon, may mga malapit na mga companies. So sabi ko, try ko kaya yun. Katok lang ako. So I built some portfolio lang then through social media. So, yun naman yung most ginawa ko. May nagturo ba sa'yo or nag-guide na ganito yung gawin mo? Mag-ano ka? Actually, wala Wala? Wala. Oo. Ano yung naging drive mo para gawin yun? Siguro, I would consider myself entrepreneur din. Kadalasan napansin ko, it's either pag nadidistract ka, gagawa ka ng mga may entertain ka. For example, iinom ka, gagala ka, sasayang ka ng pera. For me, parang hindi ko siya nakita as something na may enjoy ko. Parang gusto ko laging may problem na isosolve. Sino kayo magtuturo sa akin nito? Wala naman. So that's why, tinry ko na lang. So parang in-explore mo lang siya? Yes.
And di ba nag-work ka? So, allowed ba yon sa company nyo na... Hindi siya allowed actually. It's in the law naman kung sakaling error siya. Oh, pero kasi nangarinig ko sa'yo kanina, ginagalingan mo Yes. sa work mo. So, hindi ka nagpapabaya sa trabaho. Ang problem kasi sa iba, parang nagsa-side hustle, napapabayaan naman yung current na work. And then, na-realize ko lang din na if ever na magawa ko itong mga side hustle, pwede ko pang tulungan yung boss ko. Nalilito kasi ibang tao kasi ang akala nila, pag gusto nila maging CEO, entrepreneur lang eh. Meron naman tinatawag na intrapreneur, which is kahit may boss ka, you can handle kung ano yung operations. And that is an advantage sa'yo na pag uwi mo ng Pilipinas, nagamit mo ba yung mga ginagawa mo sa Dubai? Yes, actually, I'm grateful kasi ang laking experience na natutunan ko doon. Maliban sa freelance economy, natutunan ko rin yung tamang kilite ng mga tao. So how do I get them to engage? And then how do I present something so beautiful na parang it will be a waste kung hindi nila i-hire service ko. Tinry ko siya dito. And then, meron ka pang other services. May work ka pa na iba, tama ba? Tama. And then, may services ka pang ino-offer. Yes. Well, time management lang talaga din. And it's much more on how really you want it. So, kung gusto mo talaga siya, makukuha mo siya. So, if I balance it in a way na parang 24 hours naman yung meron ako. If I reduce yung, let's say, 6 hours or 8 hours of sleep, pero pa ako natitira, pwede kong hatiin siya. So, yun. Dun sa kalahati, dun ko inaalat yung mga side hustle. Oo. Sa side mo, natulungan mo siyang mas lumaki yung company, and then ikaw, mas nag-learn ka pa. Yes. Oo. Nagagamit mo right now sa existing business mo. Correct. Yung di ba kanina nasabi mo, nag-service ka ng mga designs. Yeah. Bakit yun yung sa tingin mo na parang ginawa mong side hustle? Okay. So, napansin ko kasi sa Dubai, very progressive. Even here in Philippines, kung aside or amidst from the nangyayaring something here in the country, yung tourist kasi, for example, ikaw nagpunta ka sa ibang bansa, like ko sinasabi siya, na yung mga nagpupunta sa ibang bansa, it's more on, maliban sa bumibili silang damit, nagpupunta sila sa magagandang places, yung Pyramid, Burj Khalifa. Bakit hindi siya ma-apply dito? I think yung calling ko is, mapakita ko rin yung country na to, ng Pilipinas, na kaya rin sa ibang bansa. First class din yung kayang to. Naaalala mo pa ba kung ano yung first brand na nagtiwala sa'yo? Yes. Kasi baga yun yung, wow, may nagtiwala sa akin, di ba? Yeah. So, dalawa kasi yung sinervisan ko ng media. So, yung isa is Black Panther. Sila yung more on sa mga auto. Kasi sikat yung mga luxury cars dun eh. So, ako yung gumagawa ng mga videos and edits. And then, si Alo, Beirut, UAE. And then, of course, sa mga design, yung mga projects like sa Emirati, engineering consultancy, and sa mga Zayed na projects, and Al-Khalij. Anong ginawa mong parang improvement sa sarili mo? Or meron ka na ba talagang ganyan na skills na kaya mo mag-offer ng services? Well, talagang ang main goal ko doon is kailangan ko mag-learn ng something para kapag nakipag-usap ako sa kanila. Pero yun nga, na-realize ko, ang laking tulong pala ng mentor. Kasi nga, mapapabilis yung progress mo. Success. Yun. And ano yung natutunan mo sa Dubai na na-apply mo ngayon sa existing business mo? Nung nandito ako sa Pinas, same mentality. Kung ano yung nakita ko, mas pahinga nga dito mas relaxed eh. Mas grind ka pa pala sa Dubai. Oo. Kaya nandito ako, sabi ko, okay, apply ko lang kung paano ako noon. I think, somehow, magpe-pay off din ko. Hindi ka ba nag-doubt na, teka lang, baka mamaya, sayang naman yung trabaho ko dito? Hindi ka ba natakot or nagduda? I think yung risk talaga is, it's either you bet on yourself or you don't do nothing. Talagang you don't do anything at all. Kaya ang ginawa ko is, pagpalit ko tong medyo malaking high-paying job dito sa Dubai, para sa sarili ko, kahit maliit man siya, at least I know to myself na hindi ako nangangabuhan. At alam ko kaya ko makatulong pa sa iba. So parang pumasok din sa isip mo na, nagkaroon ka rin ng doubt, pero na-overcome mo siya. Yes. Baka hindi ko kaya, sayang naman yung ko. Diba? Oo. Ayun, pero I believe that worry is a negative prayer. As long as you worry and as long as you don't start on anything, hindi ka mag-tatraject sa pupuntahan mo. Yun kasi huwag kang magda-doubt sa sarili mo. I believe in myself, kung sakali man talaga na hindi mag-work sa Pinas,
pwede pa akong bumalik. Oo. Pero kung hindi, at least I tried. Yes, oo. Ang ganda nung sinabi mo, no, na you always see yourself na magiging successful. Kasi sa mga EV viewers, marami kasi talaga sa tao ngayon, parang wala silang lakas ng loob. Kasi parang may doubt sila sa sarili nila. Now nakita ko na ang bilis talaga ng growth ng company nyo. Kasi una pa lang, may tiwala ka na sa sarili mo. And nakita mo yung patutunguhan ng ginagawa mo. Oo. Oo. Parang nasabihan nila, di ba, parang confidence is competence. So, yung mga client, gusto nila yung competent na tao yung pag-entrust nila kung magpapadesign sila or doing business with them. Eh kung ikaw hindi mo trust sarili mo, hindi ka confident, parang sa iba na lang ako. Oo. Yun. And di ba nung time na yun na pumunta ka ng Pilipinas, nag-register ka ba agad? Paano mo sinimulan yung negosyo mo? Okay. Nung umuwi ako sa Pinas, actually it was just parang vacation lang. But I can work remotely naman din. So, when I went home, na-meet ko kasi yung wife ko. Kaya nung na-meet ko siya, I've decided lang na, okay, since magpapakasal din tayo, we can just combine or merge. After naman namin ma-merge, we started yung media marketing talaga sa business namin. And then, once na nakakuha na kami ng mga clients, it's time to register na rin. Yeah. So parang nag-start muna kayo na parang freelance lang? Freelance nung una, to start lang makakuha ng clients. Pero nung nagkaroon kami ng clients, kailangan namin mag-apply for GTI. So, sole prop muna nung start. And then, after that, yun, medyo lumaki na, nagkaroon na ng mga bigger clients, corporation na. Okay. And then, itong partner mo, yung wife mo, ano ba yung niya? Parang malaking tulong ba na nag-join force kayo compare dun sa solo ka lang? Yes, I think malaking tulong kasi parang yung two brains na gumagalaw, sa may kayakap ka, gano'n. Diba? May mga Natanggal ng mga stress. Oo. Malaking tulong siya. Stressful talaga yung industry ng construction and design. But if partner mo pa lang naniniwala sa'yo, naniniwala ka sa inyong dalawa, sobrang gaan ng business. Tsaka ano rin ba siya? Architect din ba siya? Yes, architect din siya. Okay. So, magandang combination talaga. Kaya nakita ko na sobrang ang bilis ng growth talaga ng company nyo. And ngayon, sa sa company nyo, ano ba yung mga ino-offer ng services? So, we offer design services with may partner din kami sa kaming mga contractor. So, most specifically, may nagbibuild rin ng mga designs namin. Now, we design for residential, mga houses, commercial, which is mga offices, mga fit-out or mga showroom, and then condominiums, yung mga units. Yun. So ngayon, iba-iba na pala yung services na ino-offer nyo. Yes. Kaya nung nag-start kayo na magkaroon ng corporation na-upgrade nyo na sa corporation, doon na kayo nakapag-offer sa mga big clients. Yes. Ngayon, we're starting talaga to get bigger clients like buildings na yung nagpapagawa o kaya mga civic centers para at least, okay, mga hospital, mga ganun. So that we can cater and help more aspiring na mga lot owners build yung mga business rin nila. Paano mo nagagamit yung pagiging creative mo sa business nyo ngayon? Yung creative na juice na binubuhos talaga namin. Oo, kasi yun yung kailangan eh. Yeah. Hindi pwedeng, ulit-ulit lang yung design, di ba? Well, dinadiversify talaga din namin yung design. Hindi lang siya parang iisa lang yung look. So, that's why malaking tulong yung Dubai experience. Kasi nga, alam namin na ito, something different. This is another design naman. And then, iba-iba rin kasi gusto ng clients. So, kailangan you have to cater to that. And yung creative na binibuhos namin dyan is through marketing din. Oo. Ano naman yung most fulfilling project mo so far? Para sa'yo na, nagawa ko yun. Nagawa namin na yun ng team. Well, dito sa Philippines, meron kaming ginawa dito sa capital town, Pampanga. It was a classic design. Not very typical na mga house lang. Very elegant. Para talagang nasa St. Paul, na mga cathedral yung dating. So it was very unique. And then sabi ko, wow, kailan lang dinidesign ko to. Ayun, nandito nakatayo. So parang nung nakita mo siyang natapos, naging parang di ba, no? Parang visual lang kasi yung gagawin nyo, di ba? Yes. Into reality. Yes, that's Oo, right. pero
Kapag meron bang mga nagiging struggle dun sa design na parang, uy, bakit parang hindi yata nangyayari yung ganung design na ginawa? May ganun bang parang conflicts sa clients na na-experience kayo? Yeah, there's no perfect construction naman din talaga. And alam din naman yan ng lahat. Even the design. So, lahat kasi ng design and construction, may nagkakaroon ng conflicts. That's why meron talaga tayong mga professionals dyan na involved para at least makita or ma-preempt yung mga mistakes na gano'n. And of course, kung may pagbabago man sa site, kailangan talaga ayusin. Paano mo hinahandle yung mga gano'n na nagkakaroon ng conflicting designs based sa preferences nila? Well, meron kami tinatawag ng mga request for information. So, si contractor, kapag may mga questions sila, they can submit a request so that makakapag-provide kami ng mga details or ano man yung needed. And kung sila magsasubmit ng mga proposal nila, if mas better to, we can just check it out. So, parang collaboration pa rin ang nangyayari. Yes. Oo, kasi di ba, you as an architect, meron kang navivision, pero meron ding navivision yung client or contractor. So, paano kayo nag-meet halfway sa design? Kasi minsan parang nagkakaroon ng conflict din. Hindi, mas maganda yung di ba? Parang ganun. So, paano mo hinahandle yung mga ganun? Mostly talaga, kailangan talaga ng technical knowledge para to assist them. Guidance lang naman kailangan para makuha nila yung process. And then, so far, nakukuha naman din nila after. Danny, ano yung typical mistakes ng mga clients na kailangan mo silang i-educate na ganito po kasi yung architectural design? Yes. Tama. Minsan kasi yung mga clients or even very open na kasi ngayon sa social media. So minsan kaya ko na i-DIY. Pero kasi ang maganda with an architect, yung idea mo, lalagyan natin ng something technical na alansunod sa batas natin. So, i-guide ko sila in a way na maintindihan nila na ito kasi compliant to sa ating batas. Pero we will make sure na yung idea mo and idea namin as the creatives will be incorporated. And then, kunyari ako yung client, no? Kasi na-experience ko yan na parang meron akong gustong ipagawa na gusto ko nakadikit lang yung swimming pool ko kasi sayang yung space. Pero ang requirement sa building code is kailangan may space, di ba? So, kayo ba sa services nyo or sa company nyo, ano ba yung mas priority na sinusunod nyo? Kahit gusto ni client yun. Mas sumusunod talaga po kami sa batas ng building code. As much as possible kasi, we want to eliminate the uulitin ulit, yung doble trabaho. So, if you are a client na gusto nyo sagarin and everything, we will inform you na talagang hindi kasi allowed to. Kung sakali man na gagawin ito, magkakaroon ng implications sa City Hall and baka magbayad pa po kayo ng malaki. So that's why, sunod na lang po tayo. Oo. And also baka maapektuhan pa yung license nyo kasi tatanungin kung sino yung architect dito. Sa sa project na to. That's right. Okay. Paano yan? Like, kunyari, gusto nung client talaga na i-push yung gusto niya. Kasi nakagawa siya ng sarili niyang design, pero hindi naman possible. Ano yung ginagawa mong explanation sa kanila? If I were to guide her na talagang ito kasi yung system, yung process, and then ito yung output kung sakali man susundin natin yung batas, and hindi niya nagustuhan yun, I will try to explain or do another design na mas maintindihan niya, pero alinsunod pa rin sa batas. The moment na talagang hindi talaga kami mag-align, I think it's a time for maybe ending the contract or anything na agreement kasi nga hindi talaga fit. Kasi nga meron talaga tayong compliance. Oo. And ang maganda doon, nandun talaga yung communication mo with the client. Yes. Kasi may mga architects na parang hindi na nila ini-orient yung client. Parang no, hindi po. Parang pinapaliwanag mo rin mabuti talaga sa kanila. Kasi baka kasi yun yung maging cause ng disappointment nila. And meron namang mga clients na sumusunod talaga. Yes, meron. Oo. And Danny, when it comes to architectural design, sa tingin mo, ano yung status ng industry nyo ngayon? Meron bang malaking potential dito sa industry nyo? Meron, malaki po talaga. And I believe talaga na mas lalaki pa to. With the help of AI as a visual tool aid talaga sa amin. Mas madali naming ma-ipepresent or matatranslate yung mga nasa plano to design. And ina-urge ko rin talaga yung mga kliyente at lahat ng mga nanonood na mag-hire kayo ng mga, not only architects, engineers as well, para mas safe yung electrical, yung structural. Nakita nyo naman po yung nangyari sa Cebu lately. Kawawa sa earthquake, kawawa sa baha. Yes. And ilang buhay pa ba yung kailangan mawala para lang
sa konting pagbabayad lang ng tama. And yun yung kailangan talaga na hindi lang pwedeng architect lang talaga, no? With collaboration talaga siya ng engineers para yung project, kasi at the end of the day, ang pag-uusapan pa rin dyan is the foundation of the building, of the project. So kayo, sine-check nyo, kunyari, paano kung walang engineer, tas kayo yung paggagawin ng architectural design. For engineering design po kasi, hindi talaga po kami allowed na gumawa. Kung sakali magpapagawa lang siya ng visuals or kaya mga plano, pwede naman po namin gawin yun as an architect. Pero kapag engineering po kasi, it's a separate field as we respect also our allied professionals. And kanina nabanggit mo with the help of AI. Yes. Yung iba kasi, sasabihin nila, okay, may AI naman, gawa nila ako ng sarili kong design. Opo. So, kaya nang mag-download ng tao ng sarili niyang design kasi yun yung nakikita ko sa internet, pipicturan yung area, ilalagay yung square meters, tapos may lalabas na design. So, sa iba, natitrigger sila, natatakot sila, na parang mababawasan sila ng clients. Yeah. Pero kayo, parang nakita niyo pa si AI as a big opportunity para lumaki yung industry na meron kayo. Yes. Kasi AI, kapag nag-prompt ka lang dyan, tapos kung kliyente ka, nag-generate siya ng magandang photo, yun na yun. Pero sa amin as architect or yung mga interior designer na partner namin, may mas gaganda pa dyan. Mas may complementary pa dyan para sa brand mo or sa style mo. AI kasi minsan hindi naman talaga exact or accurate. Hindi accurate. Oo. Ang maganda sa inyo, meron kayong 3D design. Talagang parang may imagine ng client nyo kung nasaan. Ito yung vision ng client nyo, and then, di ba ang nangyayari, gusto ko may ganito, may swimming pool, tapos alagyan mo ng ganito, sasabihin lang, then kayo na yung maggagawa ng design, and once na nandyan na yung design, if it's 3D, may imagine talaga ng client yung output na or vision nila for their property. Right. Mas madaling ma-visualize. And of course, kung 3D kasi siya, 3-dimensional, kahit mga gilid ng bahay mo, alam mo nakagana na yung tsura, saan nakalagay yung mga aircon. Kaya, maiiwasan na talaga yung mga mistakes. Kanina nabanggit mo na parang there is an opportunity sa mga architects, right? Yes. Ang question ko is, ano yung maipapayo mo sa mga architects na na-stuck na sa firm na pinagtatrabahuhan nila? Hindi sila makapag-shift into business or kung anumang opportunity na pwede sa inyong industry. So, like I mentioned kanina, you can always be an entrepreneur. You can always help your team, your company, or your office na matulungan silang lumaki. Kasi ang mga tao naman is kapag tinutulungan mo sila, tutulungan ka rin nila. As an employee, never ko siyang inisip na parang, okay na ako dito kasi ito lang naman yung tinrabaho ko. You can always do more. And you'd be surprised how lucky you will be, and then magbibigay pa sa'yo ng mga doors. Mag-open mga doors at opportunities. So sa company nyo, ibig sabihin yung mga architects na nasa inyo is partners nyo? May mga partners kami. Meron din kami mga in-house na architects. Yung talagang sa amin. Pero meron din kami mga partners na architects, partners na engineers. So, we are trusting every array of our teams then and also our sa corporation. So paano siya nag-operate? Yung mga architects ba ay employee or freelance lang sila? No, we have talaga mga employee architects na talagang tinatrain namin yung sa amin. And then we also have yung mga partners talaga na, of course, kapag kukuha ka ng mga buildings and other bigger projects, kailangan talaga ng meron kang partner din, mga architect. Okay, parang you collaborate talaga. Yes. Nakikipag-collab kayo para mas mabilis. And sabi mo nga, pag malaking project, mas marami kayong kailangan na architects. Tama. Competition kasi nasa baba lang yun. Collaboration talaga yun nasa ng mga nasa taas. So as long as you collaborate, there's no scarcity. Lagi kayong aakyat pa taas. Ano yung best na mindset, Danny, ng isang architect para makapag-shift siya sa entrepreneurial? First of all, kailangan talaga maganda yung presentation mo. So you have to practice your presentation skills, not only design, but also how you talk, how you negotiate. So sales, kailangan aralin din yun. Marketing and confidence, part din yun. So, just be credible enough na talagang tatapusin mo yung kailangan mo.
And ang nakita ko sa sinabi mo, kailangan nilang maging confident, right? Kasi hindi sila magkakaroon ng mga malalaking projects if hindi sila confident. Ang advice ko lang din, embrace yung struggle. Kasi minsan yung iba nahihirapan lang, parang ayaw na agad o kaya hindi na kaagad nagpapatuloy. Kapag na-conquer mo lahat ng mga struggle na yan, at the end of the tunnel, ikaw yung successful. Ano yung pinaka-matinding challenge ninyo na pinagdaanan sa business niyo? Sometimes, hindi talaga nag-a-align. Now, out of respect din naman sa mga tao na naka-collaborate namin, I don't really have anything. Kasi nga, I want them to understand that talagang part talaga ng life is struggle. Now, it doesn't mean na kapag nahirapan ka, forever na yan. Tulad namin, kung nahirapan din kami, yes, umabot rin kami sa ganon, na nawala talaga yung mga kailangan namin. But we found our way back and we still continue. Kasi wala namang ibang way to move forward. You just have to continue. And then, kahit na naapektuhan rin yung mga mental health namin and everything, we don't have anything to, kasi kailangan namin magpasahod, kailangan namin magbigay ng suporta sa mga nagtatrabaho rin para sa amin at yung mga families nila. So we really can't stop. So we don't took downfall or we don't took any setbacks as a negative thing. We praise it and we enjoy and we celebrate mistakes kasi alam namin na may matutulungan kami kapag naayos namin yung mga mistakes. And ang maganda lang sa inyo, ina-accept niyo yung mga failures na yun. Yeah. And be open to it. Kasi if hindi ka napi-feedbackan, parang you're just sumusunod ka lang sa agos ng buhay. Wala namang problema doon. It's okay. But if you want to be exceptionally, at least yung life mo is hindi lang existing, more on living, kailangan mo talagang i-accept yung pain, struggle, and at the end of the day, may joy na parating doon. And Danny, question lang, meron ka bang certain parang situation na parang yung client sobrang nagreklamo? Yeah, With the services na alam naman natin, gusto natin, since kayo ay service business, gusto nyo talaga is ma-deliver yung quality service sa kanila. Pero, meron kasing tao talaga, iba't iba kasi ang tao, meron talagang mareklamo. Paano mo hinhandle yung ganun? Well, kapag nagkakaroon talaga ng ganun, we try to find solution. Kasi sometimes, minsan, kapag galit ang isang tao, ikaw galit ka rin dahil nga hindi kayo nagkakasundo, may gusto ka, may gusto rin siya, wala kayong mapupuntahan papunta sa forward eh. Walang forward thinking eh. More on parang, sige, ganyan na lang eh, di bahala ka. Parang ganon. It's not that eh. You have to find common ground and then kapag nasolusyonan nyo yun, alam nyo sa sarili nyo na talagang pinag-usapan nyo siya. Communication lang naman yun. Yeah. And kanina narinig ko rin sa'yo, it's okay na mag-feedback yung mga clients kasi doon kayo nag-learn. Even yung mga setbacks mo sa buhay, kunyari nag-fail ka, feedback yan eh. Ibig sabihin may kailangan ka ayusin. Kaya para mag-succeed ka. Sa mga tao na gusto na nilang magkaroon ng business, ano yung strong advice na mabibigay mo bukod sa mindset na para maging successful sila sa business na katulad mo? Okay, so you have to learn a lot. Like for example, yun nga, maliban sa marketing skills na kailangan i-market mo sarili mo, you have to learn how to manage people, how to manage stress, how to manage financial, how to manage yung mga personal na expenses mo or business expenses mo. You have to learn all those things. And yun yung maganda kapag nag-start ka ng any business. You will learn those things. Kaya ina-advise ko talaga sa mga tao is mag-start kayo magnegosyo para matutunan yung mag-manage. Yun yung importante. Hindi naman yung magtatrabaho ka lang at the end of the day, tatanda ka na lang. Parang ginagawa ko. And marami naman talaga magagaling na architects, kaya lang minsan natatakot talaga sila. Yes. Diba? Na mag-risk. Kasi malaki na kasi yung kinikita nila dun sa existing company na pinagtatrabaho nila. Lagi namang ganun eh. Pansin mo, parang ang narinig ko dito sa Pilipinas different from Dubai. Laging kapag nag-business, laging scam. So, business, ganyan, scam. Pero yung magtatrabaho ka hanggang tumanda ka, I don't think it's real then. Kasi, I wouldn't say it's talagang yun yung life na para sa'yo. So, bakit naging scam kung nagtitake ka lang ng risk? Bakit, Danny, parang
parang sa nakikita ko ha, based on our conversation, gusto mong maraming architects na parang makapag-business din. Bakit yun yung parang nakikita kong advocacy mo? Well, gusto ko maging masama rin tayo sa mga first world countries. Maliban lang syempre sa yung mga infrastructure dito sa Pilipinas. Gusto ko, pag marami ang architects, ibig sabihin mas maraming gaganda na cities. Hindi lang naman yan magtatayo ka eh. You will build gardens. You will start to rebuild. And hindi lang naman siya lagi about destruction. It's more on construction. So, dumadami rin yung hingahan ng tao. Kasi nga yung mga architects, naniniwala sila na beautiful place will make beautiful earth. At kung umalis ka man sa mundo, at least nag-iwan ka na something na maganda. Ang ganda. Ganda nung navivision mo. And actually, karamihan ng na-interview ko dito, grabe ang babata nila, parang katulad mo. Yung feeling na gusto nila na yung Philippines maging first world country kasi may potential eh. Lalo na ngayon na may AI na eh, no? Yeah. Yung ginagawa sa ibang bansa, kaya din natin gawin dito sa Pilipinas. Totoo. Diba? With the skill ng mga Pilipino na, diba? Kaya nga tayo kinukuha sa ibang bansa eh, di ba? Grabe, talagang mga Pilipino dun sa Dubai, nasisipag. Ba't di natin i-apply din sa Pilipinas? And Danny, I have a bonus question, no? Sure. If kakausapin mo yung dating nagtatrabaho sa Dubai na nagsisimula pa lang and taking the decision na lumipat dito sa, bumalik sa Pilipinas, ano masasabi mo sa kanya since you're a very successful entrepreneur right now? I would say, however you want to live your life, live it. However you want to endure any pain na dadaanan mo, endure it. Part lahat yan ng process. Building blocks yan. Stay humble, stay grounded. And of course, if not now, then when? Thank you, Danny, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Ayun, binabati ko ang aking wife na nanonood and of course our baby girl na watching. Daddy's here. And of course, sa lahat ng mga architects, mga aspiring, mga nag-aaral, mga nagpa-practice, huwag kayong susuko. Kaya natin to. And sa mga clientele namin na nagtitiwala hanggang ngayon, maraming salamat sa suporta nyo. At sa mga gustong magpa-design, sa lahat ng gustong magpa-consult, I'm here. I am Architect Danny of Architect Danny and Dayan, AD&D Architects and Interiors. Thank you. Ayan. Thank you so much, Danny, sa value na naibigay mo sa ating mga viewers. Ang dami kong natutunan, actually. And yun, sa mga architects, di ba? Eto na, connect lang kayo with Sir Danny. At talagang matutulungan niya kayo na matupad yung mga pangarap niyo. Just believe in yourself. Yes. So, nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EbiTalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EbiTalk podcast Season 3. EbiTalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Hisopos Global, Ia Juana Distribution, Beauty Code, Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing,
Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Coney, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, in partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.